Kasalukuyang nagmumult. Bakit? So isang mapagpalang araw ulit mga kalakwatsero. Update na naman po tayo. Update na naman po tayo sa ating fund ngayon, sa ating krillings, sa ating crayfish. Bali, hindi namin nakunan yung action kanina. Ayan, so sayang. Bali kasi itong area na to, itong isang fund na to, okay, isang kwarto na to, ito yung, di ba sa mga nakaraang video, ay ito yung para sa mga krillings natin. So, inayos ulit ito kasi meron na namang leak. Ayan, nagkaroon na naman dito ng leak. Ayan, oh. Ang laki ng bitak. Ewan ko yung flooring. Kasi nung huling, nirepair ko na ito. Nung nirepair ko to, ang problema, bumitak dito. Kasi yung likod pala, malambot na yung lupa sa ilalim. So, nung lumambot, gumanon yung, itong pader. Ako lang din kasi ang gumawa nito, professional mason. Okay, so nag-aaral magmason. Ngayon, na nangyari, nilagyan ko na rin ito ng waterproof. Okay, ang problema, bumitak pa rin. Ayan, oh. So, ngayon, re-repairin ulit natin. Kanina, ang action sana, kasi ang dami pong krillings dito na nakalagay. Almost 300 krillings po ang nakalagay dito. So, yung iba, meron pa po yan. Okay, may mga krillings pa po to rito, kasi may tubig pa naman. Patutuyuan ko lang ito para matuyo yung yung paglalagyan natin ng ating sealant. Sealant na lang po. Sealant na lang po ang ilalagay ko kasi kunti na rin lang naman, yan na lang din naman, ito na lang. Wala na rin akong ganitong ganitong klase ng, ayan, may bitak na naman nga dito. Ganitong klase ng waterproofing, yung parang simento. Kaya sealant na lang ilalagay ko rito, may nabili na ako. So ngayon, tingnan natin kasi marami pa ditong natirang mga, ayan, oh. Oy, isda pala yun. Isda pala yan. Tanggalin na natin tong hides para wala na sila mapagtaguan. Ito yung mga kalakwatsero, ito yung kagandahan sa ginawa naming pan. Habang gumagana yung dalawa na yan, okay, so ito, nakasarado. Yan, ito yung isa sa purpose nito kung bakit may sarap po yan. May tubong ganito. Dami, oh. Lusutan na. Wala. Mga ang natira, mga maliliit, madami pa yan. So tinanggalan natin yung mga hides para wala na silang mataguan. Ayan, dami pa rin, oh. Uy, dami maliliit, oh. Dapat matanggal yung maliliit. Nasaan yung pangalok? Okay. So, transfer na ulit natin to para stress ang ating mga ngayon, mga krillings. So, dito namin i-transfer muna para madali silang mahuli. Yan. Dito na lang muna sila. So, lagay natin lahat ng hides. Lumiit yung kanilang space. Hanggang mga 24 oras lang naman to. Pag hindi natin to kasi ginawa, panay ang dagdag ng tubig.
So kaya talagang kailangan talagang gawin natin. Kaya tuloy-tuloy lang ang ating pagpapahibas ng tubig mga kalakwatsero. Tuloy-tuloy lang natin ang gamit itong pangsipsip na ito. Vacuum, manual vacuum at may mga nahuhuli pa tayo rito, oh. Yan pa, oh. So, yung dalawang nahuli natin na nagmold na pornada na naman yung kanilang activity. Ang daming isda mga kalakwatsero natin. Ito yung mga sobrang lalakas malakas sa pigs. Dami pong muli. Hindi na maawat. Pero kasi ang plano namin ito, may free muli lagi. O, kapag ka nagbenta tayo, free muli para hindi na sila bibili. Yung mga bibili sa atin. Kaya yung mga gusto pong bumili dito sa amin, susunod na buwan, meron na po kaming breeder. Mga 3 inches. 3 inches po yan. Ayun mga kalakwatsero, tapos na nating i-cure ang ating pond na ni-repair dito. So, pang 2 days ngayon. Una kong ginamit dito ay ito. Yan, yung makintab na yan. Kung mapansin nyo, mayroong makintab. Kasi napakaliit lang naman talaga ng leak. No? Ang unang ginamit ko dyan ay itong polyurethane waterproof coating. Yan po yung ginamit ko dyan para sa biak, no, yung maliit na biak dyan. And then ang ginawa ko po ay 24 hours kong kinure yan, naka-cure siya ng 24 hours, pinabayaan ko lang. At pagkatapos ay sa ngayon, no, bago natin babaran ito ng tubig, babaran pa rin natin ng tubig kasi kahit paano may chemical yan ay ginamitan ko pa rin itong waterproof pa rin na aluminum plate. Okay? Yan. Ito naman yung ginamit ko. In-order ko lang lahat ito sa online. Okay? So, para double protection talaga, ang ginawa ko ay nilagyan ko pa siya ng waterproof na aluminum tape. Okay? So, maging dito sa kantuhan na yan. Ito, hindi ko na nilagyan kasi maliit lang yan, gabuhok lang. Hindi ko na nilagyan ng tape. Ayan, kung titingnan niyo, kita ba? Ayan, yan. So, nilagyan ko na po yan ng waterproof coating. So, kinote ko na lang siya. At ngayon, sa tingin ko naman ay okay to kasi hindi naman siya parang hindi naman siya matutuklap. Titingnan natin kapag ka nababara na ng tubig, no? Kung hindi nga talaga siya matutuklap. Okay, so ngayon ang next step natin mga kalakwatsero ay bababaran ko na to ng tubig. Okay, naka-cure na rin naman yan. So naka-cure na rin siya. Okay, yan, tuyo na siya. Tuyo na. Actually, 1 hour lang okay na Kaya lang ginawa ko para talaga sigurado 24 hours ko siyang binabad. Kinure. And then ngayon ko lang nilagyan ng tape. So babaran ko na to, linisin ko lang. Ayan, may mga linisin dito. Okay, linisin ko lang to and then lalagyan ko na ng tubig. Ayan, na ang tubig natin. Dito naman sa kabila, nagsiksika na. Ayan. So, ito yung gitna na yun yung aking pump. So, medyo malalim ang tubig ko ngayon kasi nga yung tubig dati doon, tinransfer lang natin dito. Ayan. So, medyo nagsisiksikan. Ito yung ating mga krillings. Ayan, kita nyo. Para ng mga paniki na nag-akyatan sila dyan. So, kulang na kulang sa hides. So, ito naman yung ating, wala po akong oxygen ngayon kasi brown out. Yun yung aking filtration. Isang piraso lang po. Ilang litro nga ba to? Hindi ko na matandaan. Mga 25 liters na yata yan. So, ito yon. Ayan, ang dami mga muli. Kasi nagsama-sama na talaga sila lahat. So, matulog yung ating mga crayfish. Yung mga breeder natin dito, mga tulog. Parang yung mga yung mga krillings lang, tulog na sila. Malalaki na po yan. Pagbalik natin, bilangin natin, no? Ito yung sa mga buntis, sa mga may itlog.
Ito, isda rin po yan. Ibang variety, puti. Kaya muli na puti. Kaya nakahiwalay. Ito naman yung ating pagpagi na. Mag-hatch na po yan. At ayun na nga. So, binabaran ko na ng tubig. Mababa lang po yung tubig kasi flooring lang naman yung nilagyan natin ng waterproofing na nagkaroon ng chemical. Tapos, ang ginawa ko ngayon, yan, nilagyan na rin natin ng mga puno ng saging at saka mga dahon ng saging para ma-absorb po yung ma-absorb yung chemical, bagong chemical na diyan. So magdamag lang to, bukas ay na yan, makakawalan na natin ulit dito yung ating mga krillings, kasi masyado silang overcrowded doon sa area nila at wala po silang mga heights, walang pwedeng pagtaguan. Kaya dito, bukas ay okay na po to pagkatapos ng magdamag na babad. Ayun, so ang gagawin natin ngayon ay naka 24 hours na ito na babad. Ganyan lang kakonti ang ating tubig, at least na lang po yung flooring, kasi flooring lang naman talaga ang may mga chemical dyan. At ngayon ay lilimasin ko na to para mababara naman natin ng malagyan na natin ng tubig para mamaya kapag kumpleto ng tubig ay pwede na nating ibalik yung ating mga krillings dito, kasi na sila doon, overcrowded sila dito, overcrowded, and then at the same time wala po silang mga lang, mga dyan lang sa labas natutulog mga squatter ang ating krillings dito. Ayan dami pa rin nag-molt. Ayan nasa molting process po kasi sila lahat ngayon. So ayun, natapos ko ng yan. Nasaid ko na yung tubig na binabad natin na 24 hours. Ngayon, ang inilalagay ko rito, yung naka-stack ko naman, stack na tubig na wala na pong chlorine yan. Natandaan po natin sa paglalagay po natin dito, ng tubig, kailangan yung wala na pong chlorine. O na-stack na po natin yung tubig. Matagal na po naka-stack yan, lagi kami may naka-ready na tubig dito. Ayan, 2 drum. Pang dagdag po natin kasi nga nagbabawas itong aming tubig, ang pond. So kaya ayan, lalagyan na natin siya. Ayun, nag-set up na rin ako ng medyo malalaki ritong hides nila, makatulong lang din. Kasi yung aming maliliit na hides ay kukunti. At tama na yung level ng aking tubig. Ayan, tama na po yan, kasi pag binuksan natin yan, mataas yung level doon sa kabila, ay mag-i-equal na po yan, madadagdagan pa ito kasi mas mataas yung level doon sa kabila na yun. Madadagdagan po ito. So bubuksan ko na itong ating pintuan dito para po tawag dito, mag-mix na po yung tubig. Para mamayang gabi pag binitawan na natin yung mamaya ko pa bibitawan yung ating krillings para ma-acclimate na rin siya. Self-acclimation na lang po kasi magmi-mix na yung tubig na bago at yung tubig na luma dito. Magmi-mix na yan. Ayan. So, tulog ang ating mga alagang baby. Okay. Halos maubos yung ating ating 200 liters na tubig. Ayan, so ang natira ay 3/4. So nasa 175 liters ang ating pong nailagay dito ngayon sa pond na to lang. Actually, sa mga hindi po nakapanood sa una kong video, ito nga pala ay 3 by 1.5 meters. Okay? Ang haba at ang lapad niya. Okay, yun lang mga kalakwatsero. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Pindutin na rin ang notification bell para kapag meron po tayo mga bagong video ulit at update po sa ating crayfish and backyard farming ay agad-agad po kayong manonotify. Yan. Salamat din po sa hindi pag-escape ng ating ads. God bless po and bye-bye.